hello guys. Balik na tayo at saka lakad-lakad tayo ng konti para maabot na natin yung palasyo ng hari dito sa UK, England. Siguro mga 3 beses ko na to pinuntahan. Kaso lang siyempre sa tagal na rin nalimutan ko dati. Lalo na picture lang ng time na yun eh. Wala pa tayong vlog ng time na yun na pumunta tayo dito. Kaya nalimutan ko na rin yung lugar na to. Nung nakaraan parang dyan kami dumaan sa likod sa kusina ng Buckingham Palace. Di masyado gaano karaming tao ngayon dahil malamig. Ayan na yung Buckingham Palace. Ayan. Parang may pagbabago Hindi ko lang alam, parang may napansin ako parang may pagbabago. Parang dati parang walang gate yan eh. Ngayon mayroon na. Oh, maganda pala dito. Ay, malamig. Isipin nyo, kahit pa paano, no, marami pa rin pumupunta dito. Dahil syempre, ginagrab yung opportunity nila na marating nila dito na kahit na yung yung bayad dito, yung hotel at saka mga ticket mas mura sa ngayon dahil winter. Para hindi ko tapansin masyado to eh ng timing na pumunta ako dito nung mayroong gate dito. Ayan, dati wala to eh. Hindi ko lang sigurado, pero hindi ko ito napansin eh. Ayan, so, pasok na tayo sa Gate of United Kingdom. Kapal pala to. Oh, makapal. Sobrang kapal, oh. Solid na. Sobrang kapal na kung ano, na bakal. So ito na ngayon. Kaya yung mga tao makita mo, papapansin mo yan, oh. Nagpa-picture sila sa gate, no? Banda. Ayan, yung mga tao. Iwan ko pa kung pwedeng dumaan dito, baka pagalitan tayo. Huwag na, baka mahuli pa ako. Dito lang tayo dadaan sa tamang lakaran o kaya daanan. Ayan. Kung iisipin mo guys, no, kung ipagbase natin sa capital ng mga probinsya ng Pilipinas, hindi to magkalayo yung mga capital natin eh. Mga siguro mas malaki-laki lang yung sa mga capital natin. Hindi naman gaano to kalaki, pero yung ano niya lang sa harap hindi masyado gaano kalaki kung iisipin. Mas malaki yung, kasi yung likod yun eh, malawak pa yun eh, saka mahaba pa. Kaya yun ang kalakihan niya. Pero kung isipin yung gate niya lang, medyo may kalakihan lang sa mga capital ng, o kaya capital ng ano, ng Maynila, no? Yung katulad ng ano ba yun, yung National Bank ng Maynila, parang ganyan, no? Parang mas malaki lang, mga isa't kalati siguro. O kaya medyo wala siya, medyo baka medyo maliit lang siya kasi malayo. Tingnan natin sa harap, sa ano, sa mas malapit. Ibig sabihin. So dito na tayo sa ano,
Solid yung ano, yung bakal. Solid oh, tingnan mo, solid. Grabe. Sa atin nakahawak na tayo. Yung una kong picture dito, naghahawak talaga ako ng bakal. O subukan natin sa gate. Ayan. Alam nyo guys, kung isipin, mayroon akong kamag-anak pero distant relatives na o kaya parang kuha na yun eh, parang taga-uton yun eh, si Nang Bibang, kung nanonood ka. Yung distant relative namin, pero medyo kung ano talaga kuha natin, medyo may pagka-connected pero malayo na talaga, no? Yung Sinang Bibang, ibig sabihin nagtrabaho dito sa loob ng Buckingham Palace. Isa siya sa mga mayordoma dati ni Queen Elizabeth. Yun ang narinig ko sa kanya, kung ano yung sinabi sa akin, naalala ko, that was 2001. No, that was 2004 bago ako pumunta dito ng UK. Sabi niya, nagtrabaho siya sa loob ng Buckingham Palace at saka siya yung mayordoma. Siya raw nag-alaga kay Prince Charles. Sorry, Prince William at saka Prince Harry. Si Prince Charles yun yung tatay nila. So, sabi niya raw nung time na yun na nag-parade yung si Queen Elizabeth, biglang huminto yung kalesa, tapos nag-wave sa kanya, tapos kinausap siya. Nagulat nga yung yung ibig sabihin yung katabi niya, dahil bakit kilala siya ni Queen Elizabeth. Kasi day off niya nung time na yun eh, na siya yung ibig sabihin na namasyal. Siguro day off niya, binigyan siya ng off na para makapasyal siya. So nagkataon na may parade si Queen Elizabeth, nakita siya kasi uminto yung parade, yung kalesa, tapos nag-wave sa kanya, tapos kinausap siya. So yun, tsaka siguro hindi ko alam, pagkaalam ko lang Sinang Bibang taga ano yun, taga Oton, no? Oton. Nasa Oton siya. Taga Oton. So Oton diyan sa sa Iloilo. So yun mga guys, ikot-ikot tayo. At saka nasabi ko na napakaswerte ko ngayon dahil vlogger na ako, nagbo-vlog na ako. So lahat ng mga mapuntahan ko, hindi ko na yan palalampasin, ipakita ko sa inyo lahat ng mga pwede nating ipakita sa inyo mga guys. Yun, di ba? Lahat ng mga pwede kong puntahan ng mga bansa, hindi natin palampasin yan. Isama ko kayo sa aking paglalakbay, lalo na paghawak ng gate na to. Hawakan natin gate. Pero maliban yan na magkuha tayo ng video sa loob. Tsaka ito makita mo sa sa gate na to, malaking design ng ng leon, tsaka kabayo, horse. Ayan. Tapos mayroong nilagay na o kaya pininturahang yellow, parang gold siya tingnan. Kung isipin mga nasa siguro yung taas ng gate, siguro mga nasa 15 feet o mga 15 feet siguro. Yung kung ibase mo sa basketball court, ibig sabihin basketball ring, medyo siguro mga 2 meter pa yung distansya sa tapat ng board, no, ng ring. Kasi ilagay natin sa ring, mga 3 meters pa siguro yung taas niya. So yung ring sa atin mga nasa 10 feet, 15 siguro to, 15 to 20, let's say sabihin lang natin 20 feet kabuuan yung taas ng gate na to. Ayan, so tingnan natin sa
Parang hindi siya full. Tingnan natin. Siguro paglakarin mo itong mga nasa ano, mga ano kung ilang meters, siguro mga 100 meters. Hindi naman, sobra naman kakalaki. Siguro mga kwan lang, mga 75 meters siguro yung laki niya. Mga 65 to 75 meters siguro yung haba ng gate mula doon hanggang doon sa dulo. Ang daming mga turista dito na mamasyal sa lugar na to. Pag may mga events dito, hindi mo ito makuha na. Hindi mo ito makuha. Grabe yung tao dito. Punong-puno yung tao dito. Kaya yun. Tsaka maganda pa dyan kasi mayroong mga ano pa dyan, no? Pasyalan sa loob, no? Sa loob niya parang mayroong mga estatwa at saka may gold. Ang ganda ng gold na pinuntura nila. Attractive, very attractive. Parang ginto. Diba? Dati, pag may mga events dito o kaya may mga parade o kaya may mga malaking events ito, no? Diyan lumalabas si Prince Charles dati, o si Prince William, si Prince Harry, o kaya si Queen Elizabeth dati, no? So ngayon siya ay ibig sabihin siya pumanaw na, nagpalit sa kanya yung anak niya si Prince Charles, kaya siya na yun yung king ng England, no? So dyan sa palagi lumalabas sa sa may terrace na niya, no? Yan, no? So may baluster na dyan, no? Yan. Yung baluster na yan, no? Yung makita mo, kayang-kaya yan ni Dilara nung aking pinsan, second cousin ko. Kung nanood ka, Kas, kayang-kaya mong gagawin to. Yung design ng Buckingham Palace. Believe nga ako sa mga design mo, eh. Parang nasa ibang bansa. Believe ako sa tatay mo yung gumawa ng baluster, no? Na siya yung isa sa mga legend ng baluster ng Iloilo, no? Siya yung kilalang gumawa ng mga baluster diyan sa sa marami siyang project diyan dati sa Iloilo. Katulad ng Plazuela, siya yung gumawa, o kaya yung anak na yun, kasi yung si Kwan parang hindi yan na yata nabutan yung Plazuela, yung yata yung emperador sa pagkaalam ko, anong pang pangalan yun, o kaya Pistibok yun sa may Iloilo. Siya yun ang gumawa ng design yan, kaya kung makita mo parang Kwan, parang nasa ibang bansa ka, kuwang-kuwa yung design. Napakagaling yun, taga Maynila kasi yun, eh. Yung story yata yan na parang dati nagtrabaho sa Manila, tapos nang nag-asawa sa Iloilo, umuwi sila ng Iloilo ng asawa niya, nagtatayo siya ng sariling baluster at saka kung ano tawag yan, precast. Kaya shout out sa mga Dilara family, napakagaling gumawa ng baluster dyan sa Iloilo City. Ayun, so ikot-ikot tayo, tsaka magpa-picture tayo magpa-picture tayo mga ka-ranger, no? Para makita natin kung ano yung
yung itsura niya pag nasa picture uli. Kasi matagal na rin na hindi tayo nakabalik uli. Yung mga picture natin dati pa yon, iba na ngayon. So na-picture ako ulit dito para tapos mayroon akong souvenir maliban sa video. So pero bago yan, ikutin muna natin to. Mas maganda yung doon na part 2, yung gold, yung design. First time kong pumunta yata dito. So guys, ikutin natin to, yung statwa na to. Ano ba to? Hindi ko alam kung ano to. Parang plastic. Hindi ko alam kung tanso o plastic. Making sure the sun. You are so beautiful. So dito natin yung videoan yung kabuuan to, kasi kung isipin nyo, dito yung parade dati, yung karoon ng malaking mga events dito, no? Punong-puno ng tao dyan. Tapos dito banda mayroon din. Tapos may mga kuan dyan, may mga eroplano dyan na kuano, fighter plane. May mga kulay, yung usok nila parang red arrows, no? Para magkakulay yung kalangitan, attract sa mga bisita dito. Mga red arrows, minsan makagawa sila ng heart yan kung makita mo minsan sa mga kanila exhibition ng mga eroplano, ng mga fighter plane. Minsan may mga air show dito na makapanood ka, hindi mo makita sa Pilipinas yun. Wala tayong ganyan mga ganyan. Makita mo lang yan sa mga katulad ng mga ganitong bansa, o kaya sa mga other European country, o kaya American country. Malaki pala to. Ayaw ko nang puntahan doon mga ka-ranger dahil napakahirap lakarin yan. Ang laki ng lugar na to. Siguro mga 100 hectares siguro to. Ay mapagod ka talaga. Ganda ng paggawa ng statwa na to. Parang plastic parang plastic na makapal. Tapos kinula, hindi ko lang alam kung tanso to. Alam parang tanso nga Hindi ko lang alam. Sa mga yung may alam dyan sa statwa na yan, please leave your comment, no, kung ano talaga. Pero ito, yung paggawa to, talaga to, parang marmol marmol yung ginawa dito. Ayan. Pero yan yung parang parang plastic. Parang tanso. Katulad yan sa sa kabila to. Ganyan din. Isang lang. Pero kung plastic kasi mabibiyak, di ba? Sa palagay ko copper to. Kasi kung copper kahit ilang years pa yan, hindi yan masasira. Hindi yan mabubulok. Siyempre may pera sila, kaya nilang gawin yung i-copper nila. Hindi katulad sa Pilipinas na kung lagyan nila ng copper, baka lagariin at saka idalhin sa junk shop.
Saka may pera sila, kaya-kaya nila yan. At saka maraming mayayaman dito. Lalo na sila, siyempre, mga royal family. Gusto nilang maganda yung kuha nila, siyempre kasusanan nila. Maganda nga to eh. Yung design niya pag dito ka. Kasi siyempre pag sinabing royal family yung nakatira dyan, siyempre nakaka-amaze na dyan nakatira yung hari ngayon, no, na si Charles. Minsan lumalabas sila dyan eh, pag may mga events, may mga parade, lumalabas sila para grabe yung fully guarded sila ng mga kabayo, saka mga tawag yun, mga guarded sila ng mga ng mga kawal, bodyguard. Ayan, so hanggang dito na siguro mga ka-ranger. Tingnan natin kung ano pa pwede natin sa inyo, no? Ipakita. So far nakapakita na natin. Kaya nasabi ko na sa inyo, no? Parang capital lang, no? Capital lang ng isang probinsya o isang Manila. Kahit probinsya sa amin, Ilo, maganda rin yung capital doon, malaki. O kaya Bacolod, napakalaki ng capital. Kayang-kaya natin sundin to, mga ganitong style dito. Kayang-kaya ng mga Pinoyan. Kahit yung White House dati yung pinuntahan ko, akala ko malaki, pero nang doon ako, napakasimple lang. Pininturahan na building na napakasimple. Pininturahan na ng puti. Ayun. So, pero kung isipin mga ka-ranger, mas marami pang magandang mga building dito, maliban dito, no, sa Buckingham Palace. Yung kung nakapunta ka sa parliament ng Hungary, yun, na amaze talaga ako ako sa ganda. Napakarami pang lugar, ibig sabihin doon sa ibang bansa na napuntahan ko dati, katulad ng Hungary, Czech Republic, napakalaki ng mga kanila, no, ng mga palasyo nila. Sobrang laki talaga, ma-amaze ka, napakalaki. At saka siguro mga times 3 pa dito yung laki niya. Ayun, kaso siyempre sumikat to dahil dyan nakatira yung ating mahal na reyna. This is former Queen Elizabeth, na siya yung pinakamahabang ginampanan yung kanyang tungkulin bilang reyna sa ilang dekada sa history ng kasaysayan ng buong bansa. Siya yung pinaka the longest queen throne in history, according to Guinness World of Record. That was 1964 pa siya siguro. That was ganyan yung kanyang pag ng trono, yung pinakamahabang queen na serve sa kanilang country for almost how many decade, only Queen Elizabeth. Sipin mo from 1960 pa yun, no? 1963, yun sa pagkaalam ko lang. Ayan, so yun na lang mga ka-ranger. Okay, so makita pa tayo sa ibang mga vlog na ipo-vlog ko mamaya. So hanggang dito na lang tayo muna mga ka-ranger. So tingnan natin kung ano pa yung susunod ko ng mga vlog dito.
gate na to guys, no? Medyo pa natin sa malapitan. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Wow. Grabe ka kapal yung gate na to. Sobrang bigat. Ano kaya yung bisagra na to? Wala namang bisagra to. Paano kaya ikot to? Ikot na to? Parang hindi na nagbubukas to ah. Parang dinisign lang ni... Ay meron pa oh. Baka yun siguro permanente. Paano kaya buksan to? I see. I see. Parang hindi na binuksan to ah. Pero so far ito na yung makikita natin sa gate na to. Ayan, maganda. Malaki. Ganda sana no, nagpatayo ka ng bumili ka ng 1 o 2 hektarya na bahay sa lupa sa Guimaras. Tapos lagyan mo ng gate na ganito no. Yung gate ka lang bumawi kahit bahay mo barong-barong. Sampulo mga 2 hectares no. Ganyan yung kalawak no. O let's say sabihin natin 4 hectares, 5 or 7, 6 hectares mga ganyan. Tapos lagyan mo lang gate, kahit gate lang. Kaso lang siguro abutin ka ng 1 milyon o sobra pa. Kasi 1 milyon siguro pwede na yung gate na ganito. Tapos dami mo picture. Kala nila bahay ng hari. So yun na lang guys uli. Sumingit lang ako dito para at least may ipakita naman uli ako sa inyo na kasi sa mga picture ng mga Pilipino o kaya sa mga ibang makikita nyo na mga picture sa mga postcard o kaya mga vlogger, yan rin makita mo. Kaya pinakita ko rin uli sa inyo sa malapitan no, para makita nyo na ganyan pala yung itsura nya. Ayan. Yan ang garden nya. Pero pag summer maganda to kasi maraming bulaklak dito. Pag winter kasi walang tumutubo na bulaklak na mamatay. Ayan. So yun ang itsura nya. So yun na lang mga ka-ranger. Ayan. Yung picture na kung dito ka mas maganda. Yan. So see you guys and thanks for watching and hasta la vista mga ranger. Thanks for watching sa aking channel, sa YouTube channel Ranger of Rangers Vlogger. Yung vlog natin to variety, kahit ano lang, basta ilagay ko sa inyo, pakita ko sa inyo kung ano yung mga kaganapan na makita natin sa buong mundo. See you guys.